Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So pag-uusapan natin si Senator Bong Revilla. 'Di ba? Nakita ko kasi itong itong video. Ididemanda daw ni Bong Revilla yung mga nagkakalat daw ng misinformation. Kaya daw siya natalo. So ito ay sa Inquirer, no? Panoorin natin. Now, the camp of Senator Revilla is looking at the possibility of filing about 5 to 10 cyber libel cases against Nako. personalities on Facebook, social media, bloggers, and those who have their own websites who have spread fake news about Senator Bong, which he attributes to be the reason why he landed only 14th in the Senate. Yun yung sinasabi na ano, no? Yung sinasabi na hindi daw, 'di ba, ano siya, nakulong siya dahil do sa pork barrel. Then di umano daw, inutusan daw siya ng korte na magbalik ng certain amount na hindi niya daw binalik. Yun ang naririnig kong ano eh. Yun ang naririnig kong balita. Senatorial elections. What will happen first is that once that it is vetted, we will choose kung sino yung the ones who deserve really, no, to be charged and who should be made responsible for this, to serve as an example as well to the public. Now, ang problema, pag tiningnan nyo itong post na ito, merong sinulat, pero di ko pa rin isa sa uli ang 124 million. Alay, bilus nga naman yun. May ano ba, may sinabi ba siyang ganon? Yun nga naman. Manigas kayo. Obviously, Senator Revilla never said this. Oo. And yet, it is being made in social media, and it has been shared so many times to show na parang not only na siya ay hindi nagsusole, because as I mentioned, there is nothing in the decision of the Sandigan Bayan wherein he was been ordered to return any amount to the government. Right now, we already have the materials, and within the week, we will be submitting these. Si Porton pa itong abogado. Malupit pa namang abogado yan. Kapatid niya ba yung si Sigfrid Fortun? Yung abogado ng mga ampatuan? Materials to the NBI. Si Raquel Fortun ba, niya din? Mga magagaling to mga mga Fortun. Yung kapatid niya na yung sa forensics, magaling yun eh. Idol na idol ko yun eh. Si Doktora Raquel Fortun. Ready for proper coordination. Now, once that, during the same period, the complaints will already be drafted, and then the only thing that we will await are the bona fides of these individuals, yung kanilang true names, as well as yung kanilang addresses. That's it. So probably you can expect time by next week or 2 weeks from now, there will be a series of cases that will be filed by Senator Revilla. Nako, kaya mag-iingat sa mga pinopost eh. Di ba? Hindi, ang issue ba nito ay, kasi ang sinasabi ulitin natin yung sinasabi kasi daw, the camp of Senator Revilla is looking at the possibility of filing about 5 to 10 cyber libel cases against personalities on Facebook, social media, bloggers, and those who have their own websites who have spread fake news about Senator Bong, which he attributes to be the reason why he landed only 14th in the senatorial election. So ang sinasabi, yun daw yung dahilan kung bakit hindi siya pumasok do sa 12. 'Di ba? Sinasabi ni Bong Revilla dahil daw sa mga lies na yan kaya hindi siya pumasok. Pero ako, kung akong tatanungin nyo, feeling ko hindi dahil dun eh. 'Di ba? The mere fact na nakulong ka dati dahil sa issue na ganun, tingin ko yun yung dahilan, hindi dahil dyan sa mga kumakalat na fake news na yan.
Hindi, kung may ground sila, katulad nung pinakita niya, no? Libelous naman talaga yon. Yan, oh. Yung naglagay ng caption doon na hindi niya naman sinabi. Kadalasan yan, nangyayari yan sa social media, eh. Libelous naman talaga yan. Pero, kung sasabihin niya yun yung dahilan dahil, hindi siya pumasok sa 12, hindi siguro. Maybe, no, yung iba na nakabasa niyan, maybe, pangilan-ngilan, pero hindi yan yung mismong dahilan eh. Dahil kung yan yung dahilan niyan, hindi ka dapat magiging 14. Baka mamaya mas mababa ka pa. Pero, kung akong tatanungin niya, kaya hindi kita binoto, number one, ito yung reason ko eh. Hindi ko alam kung nag-i-speech ka, pero every time na nakikita kita sa TV or social media, wala na akong nakikitang information galing sa'yo. Kung ako I don't know kung may ginagawa ka na information drive sa pagtakbo mo. Wala na ako naririnig sa'yo kundi budots lang talaga. At for me, as a voter, parang nakaka-insulto yun na hindi mo ba masabi sa akin kung ano yung gagawin mo sa Senado? Feeling mo madadala mo ko doon sa nandito na si Bong Revilla. Feeling mo madadala mo ko sa ganon. Nakaka-insulto kasi iyon bilang bilang botante. Kasi hindi ko lang alam kung sa iba yun din ang nararamdaman nyo. May chance ka siguro na maboto kung halimbawa sa ads mo, ako po si Bong Revilla, bala ko pong gawin ay ganire. Ako po yung nagpasa ng batas na ganyan. Pero yung magpapakita ka na lang sa social media tapos biglang sasayaw ka na lang ng budots. Bilang botante, sa akin, ewan ko sa iba hindi naman ako pwede magsalita para sa iba eh. Pero sa akin bilang botante, nakaka-insulto. Na parang ang tingin mo sa akin, makukuha mo lang ako dahil sa pasayaw-sayaw mo. Feeling ko yun ang nag-ano sa'yo, men eh. Hindi dahil dyan. Hindi ko nakita yung post na yan eh. Nakita nyo na ba yung post na yan? Naririnig ko yung part na hindi ka daw nagsole. Pero yung sinasabi mo na manigas kayo, hindi ko isusole. Parang hindi ko naman nabasa yan. Meron mang nag-post niyan pero hindi nakaabot sa akin. Yung butots mo. Nakaabot. Pero hindi ganyan. Tsaka, nega ka na talaga noon, sir eh. Noon pa eh. After mong makulong talaga, nega ka na noon eh. Di ba? Medyo nag-decline ka na noon nung nakulong ka. Then nung nanalo ka, 'di ba? Parang hindi ka na masyadong nakitang nag-aano sa Senado noon. Hindi ka na active. Siguro may ginagawa ka naman pero hindi na kita namalayan noon eh. Parang si Nancy Binay, 'di ba? Hindi ko namalayan yun eh. Maraming senador na hindi ako namamalayan na nasa Senado pala. Siguro may ginagawa naman sila, pero hindi naman nila binibidyo. Pero yung sasabihin mo, kaya ka natalo dahil dyan sa post na yan. Sila sila Bongo nga, ang daming ganyan din eh. 'Di ba? Si Bam Aquino din, ang daming, si Kiko nga eh. Pati yung pagsaboy niya ng ng lambat. 'Di ba? Sa bagay, siguro kaya hindi magdidemanda si Kiko kasi nanalo na siya no. Ito kasi may may bitterness to si Sir Bong Revilla kaya ganyan ang gagawin mo. Pero I don't think na dahil diyan 'yun. Hindi ako. Pero yung yung pag-file mo kung talagang hindi naman totoo yung pinost na 'yan. Hindi kasi sometimes yung pag ganito, pwede kasing ang mangyari, pasok ito sa, alam niyo yung tinatawag na, hindi parody eh. May tawag dyan eh. Pwede kasing sarcasm ito eh. May tawag dun eh. Anong ang term yun? Nasa dulo ng dila ako. Hindi parody eh. Yung ginagawa ng mga tabloid sa yung
Anong tawag doon sa news na yon? Ano ba ang tawag doon? Hindi parody ang tawag eh. Satirical, satire. Pwede kasing satire ito eh. Paano mo ma-explain ang satire? Kasi ang satire, ganito no, for example, yung ginagawa yan para sa humor. 'Di ba dati noon, maraming kumakalat na erap jokes. Alam naman nating hindi totoo 'yon. Yung erap jokes, 'di ba yung ang common na topic ng erap jokes noon, hindi siya marunong mag-English. 'Di ba? Ganyan yung mga erap jokes nung araw eh. Hindi ko na naabutan yun pero naririnig niyo yung mga erap jokes. Hindi naman totoong nangyari yon, pero ginagawang comedy. Kasi nga kilala si Erap na mahina sa English dati, 'di ba? Kaya feeling ko satire ito. Kaya nga lang yung ginawa niya may naniniwala dito eh, kasi madaling maniwala yung mga tao kasi hindi naiintindihan ng tao yung satire eh. 'Di ba? For example ng satire yung 'di ba si General Torre, sinasabi nila kamukha daw ni Diwata, 'di ba? May sinasabi sila na nag-issue daw si General Torre ng ano ba 'yon? Warrant of Pares daw. Pero hindi naman totoo 'yon, pero alam natin na joke 'yon, yun ang satire. Feeling ko sinatire ito eh. Ang pagiging delikado nga lang nito, may naniniwala sa ganyan. Iniisip na sinabi talaga ng tao na ganyan. 'Di ba? Yun lang. May kalayaan niya naman magdemanda yung kung feeling niya libelous yung sinabi. Pero yung sasabihin niya na dahil doon kaya siya natalo, mukhang malabo yata. Kasi hindi ko naman nabasa yan kaya hindi siya binoto eh. Well, kayo ba? Yung mga hindi bumoto kay Bong Revilla, dahil ba hindi nyo binoto dahil nung nabasa nyo yan? Yung issue na yan? Doon sa issue ng pork barrel, oo. Isa rin yung sa deciding factor, pero hindi yung dahil sa sinabi niya na, dahil kuno na sinabi niya daw na hindi niya isusole. Pero nabasa ko na yan, yung issue niya talaga sa pork barrel. Nakulong nga sila, di ba? Fact naman yun. Sinong kasama niya nun na nakulong? Marami sila nun eh. Si Jinggoy din ba? Tama ba ako? Yun ba yung kay Napoles, di ba, dati? Anyway, mga kababayan ko, yan lang naman ang pag-uusapan natin. Pahabol lang naman ito eh. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.